Praise the Lord. Pwede ba nating palakpakan muli ang Panginoon? Ang ganda ng pinapaliwanag ni Brother CJ. And so I'm so happy na nakakatuwa na meron tayong katulad ng mga kabataan. Hindi lang si Brother CJ, nandito pa yung mga ibang mga yung mga next in line ng mga kapastoran dito. Tulad ng mga sila Joshua, sila magkapatid na David, si Brother Jim, si Brother Patrick, sino pa? Si Jed, nandito rin si Jed. Si Joshua, So marami pang iba. Si Joseph, nandito rin. Nakakatuwa mga kapatid kapag makita natin na sila ay nakatayo at nagtuturo dito sa harapan. Praise the Lord. Kaya tuloy lang kayo mga kabataan at hiling lang natin na ingatan ninyo ang inyong katawan. Kasi para kayo ay gamitin ng Diyos. Kasi ang gagamitin ng Diyos, yung karapat-dapat. Hallelujah, na may pag-iingat tayo. Alam naman natin ang takbo ng sanlibutan ito. Maraming klase ng tukso mga kapatid. At yung gustong gamitan ng Diyos at nakatalaga, may protection ang Diyos. Pero kung pababayaan natin ang ating sarili, mawawala yung privilege. So praise God. Tumatakbo ang oras mga kapatid at napakabilis. Ito pong paksang ito ng Godhead, na nabalangkas po ni Brother CJ, although na-wrap up niya, na parang konting summary, aking itutuloy mga kapatid. So, ang topic kasi, it's Godhead Progressive. Yan yung tema nung topic na ito. So, brothers and sisters, sabi nga ni CJ kanina, kung meron mababanggit mga kapatid, nakalagay sa 1 Timothy chapter 1 verse 13 ba yun? Na merong salitang rebuke doon. It doesn't mean kapag may nabitawan tayo dito, nananakit po tayo. Hindi po yun ang tamang context. Ang context ng rebuke mga kapatid ay upang paalalahanan. Magpaalala. Sabi kasi ng Bible, magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Yan ang sabi ng Biblia. So, ang nilagay kong topic, it's the God dwelling in the light that no man can approach. Ito ay nasa 1 Timothy chapter 6. Pakipost lang natin yung verse 16. Unang Timoteo 6:16. So, that we talk about the Godhead Progressive, mga kapatid. Hindi lamang ito theological, na pag-aaral o theological understanding. May systematic ito. May pag-aaral ng system. At yun yung bagay na atin pong aalamin. So basahin lang muna natin, mga kapatid. Timothy, sa Tagalog bro, sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tama po ba yan? Sorry. Titus pala yun, binasa ko Titus 2:13. 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag, na di malapitan ng di nakita ng sinumang tao o makita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan siya nawa. Yan yung aking babalangkasin na that God dwelling in the light that no man can approach. Sabi diyan mga kapatid na di nakikitang sino mang tao o makita man. Yung salitang ito mga kapatid, kaya sabi ko kanina, it's not a theological
approach o understanding na sa mga previous antecedent na pag-aaral natin, nandun na tayo, kilala natin sino yung Diyos, nag-iisa lang siya dahil sabi ng Bible yon. God is only one God, He is a Spirit, He has a many attributes. Ganun po nakikilala ang Diyos sa maraming pangkatin ng reliyon, kasama na po tayo doon. Pero sa umagang ito mga kapatid, sa aking ibibigay na mensahe po, loobin ng Diyos at tulungan nawa ako ng Panginoon na maibigay ko sa inyo ito. Tulungan ako ng Diyos na mapaintindi ko to. So, dahil mabilis ang oras mga kapatid, bibilisan ko rin ang pagpapaliwanag. Hindi natin madidetalye kapag nakapressure tayo sa oras eh. Okay. So, una mga kapatid, summary o parang pinakapunto o buod ng aking mensahe ay sa pamagat na God dwell in the light. God dwell in the light. Ang Diyos ay nananahan sa liwanag at walang pwedeng makakita at makalapit sa Kanya. Can you say amen? Amen. Yun. Sinabi po yan ni Pablo. If we talk about God at pag inelaborate natin ito mga kapatid, hindi kayang makita ang Diyos sa kung anong itsura niya, sa lawak niya. In Isaiah 57 verse 15, take note no lang ninyo, God is a high and lofty one. Pag sinabing God, high and lofty, you cannot describe. Hindi mo kayang i-describe yan. Hindi kayang sukatin. At bukod doon, siya'y nasa loob. Binalot siya ng liwanag. At ang sabi ni Pablo, that no man can approach. Walang pwedeng makakita. Now, napakagandang mensahe nito mga kapatid. Na kung may mga taong hindi makakakita, meron din taong makakakita. At kung makakita ang taong ito, ibilang natin ang sarili natin, mapalad tayo. Kung makita natin yung Diyos na hindi nakikita, na hindi malalapitan, nakikita mo ngayon. Amen. Can you say amen? Amen. Parang evangelistic ako. Gusto ko sana maging medyo teaching type eh. Pero napupunta ako sa evangelistic. Parang kasi na-excite ako dahil ngayon lang ulit ako nakatayo eh. Ngayon ganito mga kapatid. Malungkot tayo kapag hindi natin nakita ang Diyos. Kasi wala kang pag-asa sa pagdating ni Kristo sa Titus 2:13 na mag-a-appear si Kristo. First in the rapture, second the second coming. Pag hindi natin na-experience na makita natin siya ngayon, wala tayong pag-asang makita siya sa araw ng rapture. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Ngayon, ang makita siya may requirements. Hindi po basta-basta. Ang Diyos ay makikita ng walang requirements. Meron. Ano yung requirements? Well, sa atin, ang master key natin for salvation is pagkabireyan. Na ayaw nitong tanggapin na halos karamihan. Pero kung tayo ay mananampalataya in these last days, yung pagkabireyan ay progressive revelation na bigay ng Diyos. Whether tanggapin nila o hindi. Na anong ibig sabihin? Ng pagkabireyan, it's sign of the humility. Espiritong pagpapakababa sa kanyang sarili upang makita niya ang Diyos. That is a requirement. At ang klase ng pagkakabireyan mga kapatid ay hindi po ito once. Pag sinabing bireyan tayo ay nagsisisi ng hindi isang beses, nagsisisi palagi, nagsisisi hanggat may ibinibigay ang liwanag ang Diyos. Can you say amen? Okay. So yun yung requirements na sinasabi ko mga kapatid. Uulitin ko. Maraming naghihintay sa pagparito ni Kristo sa araw ng rapture. Pero it's sad to say they missed the coming of Jesus Christ.
the glorious appearing of the great God Almighty. Naniwala ba kayo sa pagparito ni Kristo sa tinatawag na secret coming? Iyan ang paglitaw ng Diyos na Ama? Maring hindi kayo agree, ano? That is 1 Timothy 2:13, the great glorious appearing of the great God. Hindi lang ito second coming. Ito ay present na hinahantay ng mga New Testament since first church age, panahon ng mga apostol, hanggang sa panahon natin ngayon. Yung first Titus 2:13 na binasa ko kanina, the great glorious appearing of the great God, ay sa kalagayang maluwalhati. It is a glorious appearing. Ang makakakita nito, mga kapatid, ay nasa kondisyon din ng glorious state appearing. Can you say amen? Amen. Anong sabi ng 1 John chapter 3 verse 2? When you shall see Him, we shall be like Him. Basahin natin. 1 John 3, verse 2. When He shall appear, we should be like Him. Kung paanong makikita natin si Kristo ng ating mga mata, na siya ay nasa maluwalhati. Anong nasa maluwalhati? Nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Hindi Ama, kundi yung Ama nagpapahayag sa katauhan ng anak. Mga minamahal, ngayon nga anak, mga anak, tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag, hinihintay pa kasi yan eh. Kung magiging ano tayo, yan ang bantayan natin. Kung ano magiging ano tayo, nalalaman natin. Alam pala ng mga apostol, alam ng mga Kristiyano, bago sila nalaglag, na kung siya'y mahayag, kailan yan? Araw ng rapture. Tayo'y ano raw, magiging katulad niya. So ang makakakita sa Diyos, kailangan katulad niya. Can you say amen? Amen. Kung ano yung Diyos nasa maluwalhating kalagayan, ang makakakita ng mga ito sa Kanya, nasa maluwalhati ding kalagayan. Amen. Hindi po pwedeng hindi ka nasa maluwalhati. Amen. Yan ang sabi ng Bible. Kung magiging ano tayo, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, magpakita siya sa secret coming, sa araw ng rapture, tayo'y magiging katulad niya. Anong magiging katulad niya? Kung Diyos ay maluwalhati, tayo rin ay maluwalhati. At sabi, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng Kanyang sarili. Glory. Praise the Lord. So yan ang katotohanan. Marami nag-aspire ngayon na kapag lumitaw si Kristo sa araw ng rapture, aakyat silang sasalubong kay Kristo. Amen. Well, yan ang talagang katotohanan. Pero, it's sad to say, na ang makakakita lang sa Diyos na nasa kaluwalhating kalagayan, it's a very few. Hindi ganun karami. Naalala ko yung last Sunday, sabi ng ating pastor, naalala niyo yun? Luke chapter 13, verse, ano yung verse, pastor? 24, 22, na may dalawang klaseng daan, isang makitid, isang maluwag. Ang sabi ni Kristo, sabi niya sa Luke 13, paki-post para at least, pag sinabi ko post that, kasi limited time tayo eh. Luke 13:22, ang sabi ni Kristo, magpumilit kayo. O ito hindi rebuke na rebuke pananakit ha. Sabi sa 1 Timothy 1:13. Pag sinabing magpumilit kayo, ibig sabihin niyan, consistently. At
yung pagpupumilit na sinasabi ni Kristo, hindi yan kung ano-ano, pagkabirehan yan. Pagpumilit kayo sa pagkabire, sa paglakad, sa pagpapatuloy, sa pag-ausad, sa paglago, sa lahat ng aspeto ng espiritual, hindi dapat tumigil. Yan yung sinasabi ni Kristo. Hindi yung, nandito lang tayo sa church. Sorry, don't misunderstood me. Going to church is good. Nandito tayo, it's good. Pero kung nandito lang tayo for many years, na hindi tayo lumalago sa salita, kung ano yun noon hanggang ngayon, yun pa rin. Hindi yan yun. Ang iglesia ay pag-aaral, dito tayo hinuhubog ng Panginoon. Nandito tayo, nakaupo tayo, nakikinig ng kanyang salita. May matututunan tayo na mayroong mababago sa buhay ng bawat isa. Hindi tayo narito for traditional. Dahil linggo ngayon, kailangan ko magsimba. And that is traditional. Yan yung mga taong Kristiyano, mga kapatid, na pag nag-appear si Kristo, hindi niya katulad. Saan siya magiging parte? Mamaya kung saan siya. Lagi ako nakatingin sa oras, ang bilis. Di bali, hingi ako ng konting-konti. Okay lang sa inyo? Kasi ang dami kong gusto sabihin dito. Well, anyway, kung hindi ko matapos to, mamaya sundan ninyo ako gabi. Hapon, may exam tayo mamaya. Okay. Godhead progressive. Yung Godhead progressive, mga kapatid, hindi lang basta ito theological, sabi ko kanina. Kasama rin sa Godhead ang buhay natin. Kasama, include ang buhay natin sa kadyasan. In-example natin si Kristo. Si Kristo, alam natin, from the very beginning, from day 1 na siya'y pinanganak, until day 30 na siya'y nabautismohan sa River Jordan. Alam mo, yung buhay ni Kristo ay isang mensahe po sa atin, sa Godhead. Ano ba yung meron kay Kristo? Nung siya'y pinanganak, meron siyang tagline na image and likeness, and that is homo-yo. That is a similar image of God. Okay. Ngayon, the difference is from year 30, River Jordan, binautismohan siya ni John the Baptist. Right? Nung siya'y nakatanggap ng Espiritu Santo, nagsimula na ang Kalbaryo ni Kristo after ng fasting and ministry. In other words, nung siya'y tumanggap ng Espiritu Santo, that the Father uniting to the Son to merge in His Spirit, indwelling. In other words, yung Espiritu ni Kristo, nang siya'y bautismohan ng Ama, nakipag-isa yung Espiritu ng Ama sa Kanya. Can you say amen? Amen. Siya ngayon ay ano na, hindi na homoy. Ano na siya? Homo-oyo, sabi ni Brother CJ. Anong ibig sabihin, Brother CJ, ng homo-oyo? Exact similar. Kumbaga, yung Diyos, makikita mo na sa Kanya. Ito ngayon, tingnan mo. Sabi kasi, that God dwelling in the light. Nandun tayo sa temang yan, amen? Nahabol ko lang yung oras eh. Ngayon, sabi ni Felipe, si Felipe sa panahon na yon, disciple siya, di ba? Ano sabi ni Felipe? I think that is Luke o Matthew. Sabi ni Felipe, Lord Jesus Christ, Lord, show us the Father. Hinahanap ni Philip yung Ama. Bakit? 14:8, di ba? Nahanap ni Philip. Ganon ka-importante yun. Makita ni Philip yung Ama. Sabi ba, iba to ah. Pero sabi ngayon ni Kristo, tagal niyo na akong kasama, Philip, hanggang hindi mo pa ako nakikita. Ang nakakakita sa akin, nakakakita sa Ama.
Paano sasabihin mong ipakita mo ang Ama? So, anong sinasabi ni Kristong nakikita yung Ama? Hindi pa sa physical. Doon sa essence, nandun sa spirit, nandun sa logos. Hindi nakikita ang Ama sa buhay ni Kristo, physical, kundi they can see God by understanding by logos, by revelation. Abot naman ni Philip yun eh. Abot, nakikita ni Philip yun eh. Pero alam niyo ba kung ano yung hinihiling ni Philip na makita niyo ang Ama? Yung glorious appearing. Can you say amen? At tanong ko sa inyo, natupad ba yung kahilingan ni Philip na makita niya ang Ama? At kung ito'y natupad, kailan? Sige. Sino pwedeng sasagot? Nauubos yung oras eh. Nakita ni Philip ang Ama nung si Kristo'y nagbangong muli. Can you say amen? Nung na-resurrect si Kristo. Yung Diyos na Espiritu at ang katauhan ni Kristo, si Kristo na ang katawan ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, napagkamalan siyang multo. Multo. Hindi ako multo, hawakan ninyo ako. Hindi ako multo. Eh ano yon? Yun ay kaluwalhatian. Yun ang manifestasyon ng Diyos. Hallelujah. Naiintindihan nyo na sundan nyo mga kapatid? Okay. Yun. So, nakita ni Felipe partially ang Diyos Ama. Partially pati mga apostol. Partially. Pero kailan ang fullness? Kailan ang fullness na kasi nung nakita nila si Kristo na mga apostol, kasama si Felipe, hindi naman pa glorious appearing eh. Can you say amen? Yung nakita nila si Kristo na glorified body, partially yun. Pero kailan makikita ni Philip and the rest of the apostles ng glorious appearing ng Diyos? Tulog sila ngayon. Naghihintay sila pagdating ng araw kasabay natin. Pagdating ng rapture, sila ang unang bubuhayin. Kung tayo ngayon ay buhay, ay kasama tayong babaguhin. And then, pag-appear ni Kristo sa alapaap, makikita ng mga apostol na namatay lahat ng Kristiyano. Si Kristo sa maluwalhati. At paanong makikita ng mga apostol? Ang sabi kanina, 1 John 3:2, pag siya'y nag-appear, kailangan ganun din. Kasundan niya? Kung paano si Kristo nasa maluwalhati, nasa kalagayan ng Ama. Ang makakakita rin sa Kanya ay nasa kalagayang maluwalhati sa araw ng rapture. The great glorious appearing of Jesus Christ is the appearing of the great Almighty God. As we can see Jesus Christ in glorified body, glorious appearing, we are also a glorious position that we can see Him. Kung hindi natin makikita. Hallelujah. So, si Kristo may tinatawag na yung fusion. Alam mo yung sabihin ng fusion? Pag-iisa. Become one. Pagiging isa. In spirit. So yung fusion, mga kapatid, may kaugnay sa tinatawag na kenosis. Alam mo yung kenosis? Ano yung ibig sabihin ng kenosis? Pagbababa sa kanyang sarili. Yung kasi ang requirement para, mga kapatid, si Kristo ay magkaroon ng perfect fusion. Kasi yung fusion ni Kristo sa River Jordan, hindi pa yun perfect. Kaya siya tinutokso pa ng dyablo eh.
Saan? Sa laman. Bakit hindi Kristo perfect infusion? Ang fusion sa Kanya ay spirit lamang. Yun ang homoo. Pero yung physical ni Kristo, hindi pa. Ang physical ni Kristo ay homoi. Sius pa. Kaya siya tinutokso ng diablo eh. So, when we talk about fusion, when we talk about merging, napapasok ngayon yung kenosis. Ito yung kenosis na si Kristo ay master ng pagkabireyan. Hallelujah. So, pakipost yung Philippians 2. Ano ba nakalagay sa 5? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who thought not robbery to be equal with God. Ano sabi? Sabi sa verse 7, yan. But made himself of no reputation. Yung salitang made himself, pagpapakababa sa kanyang sarili of no reputation, that is kenosis. Yan, pag-aaral nito mga kapatid, ginagamit ito ng scholar. Pero ang mas magandang intindihan atin tungkol sa kenosis. Ibig sabihin, si Kristo tumanggap ng Espiritu, bautismo. Simula nung si Kristo tumanggap ng bautismo, natataya si Kristo sa pagpapakumbaba sa bawat araw. Kasi bakit? Kung nasa Kanya ang Diyos, kaya ni Kristong gawin ang lahat ng bagay at yun ay tukso para sa Kanya. You say amen? May kapangyarihan siya eh. Kaya sabi ng diablo, may kakayanan ka, yung bato gawin mong tinapay. Pero hindi siya nagpatinag doon. Bakit? Nagpatuloy siya, sabi, and took himself of no reputation and took upon himself the form of a servant and was made in the likeness of men. Na siya'y kahit na sa ganung kalagayan, hindi niya inari sa sarili niya ang angat niya sa iba. Hallelujah. Nagpakababa si Kristo at tinanggap hanggang dun sa dulo. Ito ngayon mga kapatid, yung graduation. Kung paano si Kristo sinubok, walang pinagkaiba sa atin sa kalagayan ng Godhead. And this is a Godhead progressive. Hindi to theological lamang, kundi si Kristo naglalarawan kung ano nangyari sa Kanya. Hallelujah, in the Logos of God. Nakita ni Kristo yung simula niya ng baby, nakita niya ang Jordan, at nakita niya yung dadaanin niyang maraming hirap. At yun ay lahat tinanggap ni Kristo. Bakit? Hindi lang nakita ni Kristo yung umpisa, yung Jordan, nakita niya yung dulo. At doon sa bago sa dulo, nag-struggle nga si Kristo doon sa Gethsemane. Ang sabi ni Kristo, Father, let this cup pass from me. Ano yung let this cup pass from me? Yung laman niya, nagsasalita, hanggat maaari, lagpasan mo yan, kasi hirap ako dyan. By the same token, ganun din tayo. Pag sa lamang ito, ganyan din ang nagiging ugali ng laman natin tulad ni Kristo. Pagdating sa salita, pagdating sa instruction, pagdating sa pinaghutos ng Diyos, mga kapatid, yung laman na ito, laman natin, nagre-reklamong wag gawin. Hallelujah. Amen. Can you say amen? Kaya kenosis, pagpapakumbabayan mga kapatid, to the point hanggang simula at dulo. Napaka-importante mga kapatid yung bagay na yan. Dahil yung logos ng Diyos, ang nakita niya sa atin, dito sa church, ay ang salitang tinanggap ng bawat isa. Hindi niya nakikita rito kung ano ang ginagawa mo sa loob ng church na ito. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Hindi yan. Hindi nakatingin lang ang Diyos dyan. Yung bagay na gumawa ka ng mabuti sa loob ng church, ginagantimpalaan agad ng Diyos yan. Can you say amen? Kung ikaw ay tumulong sa kapatid, hindi pwedeng may utang ng Diyos. Bibigyan ka agad ng Diyos ng katapat ng tulong na yan. Kaya walang tumutulong sa iglesia, sa financial o anumang bagay na hindi bumabalik sa Kanya ng doble. Hindi ganun ang Diyos sa Kanyang mga anak. Huwag niyong isipin ako tumulong, nanginayang. Wag. Isang pribilehiyo yung pagtulong yan dahil lalo na kung ang tinulungan mong kapatid ay walang kakayanang magbalik sa iyo, siyang bahalang magbalik. At kapag ang Diyos ang nagbalik ng lahat ng bagay, mas higit pa doon sa inaasahan mo. Amen? O yan, part ng giving lang yan. O, hindi tayo pupunta dyan. Saan na tayo? Oras. Amen? Kinosis tayo. Part ng humility. May hukom tayo.
dito sa hukom ang labanan. Paano ngayon? Kasi ang topic natin, that God dwell in the light. Alam niyo ba ang Diyos na doon sa kanyang salita? At ang salita ay ang Diyos. Ngayon, kung ang salita ay Diyos at ito'y mensahe sa panahon natin, at kung ito'y inilagay niya sa hukom, lahat ng instruction sa loob ng hukom, lahat ng alam nating salitang mabuti, sa ikabubuti, sa ikaliligtas natin, yan ang salita, yan ang Diyos sa buhay natin. Ngayon, kapag nangyaring nasa hukom tayo, kasama ako dito hindi ako exempted. At lahat ng kapastoran nandito hindi rin exempted. Kapag may iniiwasan tayo sa hukom, sa instruction, yan yung sabi ko kaninang, isang pinto ang daang makipot. Ang sabi ni Kristo, magpumilit kayo dyan. Pero kung ang pakiramdam natin sa loob ng hukom, na tila baga nasasaktan na tayo, na tila parang hindi ko na kaya yan, lalabas ka doon sa pinto, lalabas ka doon sa isang makipot na daan. Saan ka pupunta? Sa isang maluwang na daan. Ay, teka, mas gusto ko dito. Wala ditong pinapagawang kakulitan. Walang pakikialam dito. Sarili ko ito. Ano yung kabilang daan? Sariling diskarte. Yun ang mas malaki at doon ay maraming pumupunta. Hindi ko kailangan yung mga ibinibigay ng singkit na yan. Istorbo yan sa buhay namin. Istorbo sa hanap buhay. Istorbo sa pag-aaral. Istorbo sa ginagawa namin. Ang pinagagawa ng singkit na yan. Paano kung siya yung talagang sugo ng Diyos? Patay tayo dyan. Halimbawa lang. Well, kung sakaling hindi totoo, walang mawawala. Paano kung totoo? Yun sa amen? Amen. So, ano pa? Sige. Pagdating sa hukom, ito paano tayo nasisilaw? Sa Old Testament, ang dami kong gusto sabihin, pero parang hindi ko masabi lahat Sabi si CJ Pinapawisan na tuloy ako. Sa Old Testament, ito pa rin, God is dwelling in the light. Mahalaga yung light May naaalala ba kayo sa panahon ni Moses? Na si Moses, nagliwanag? Ano yung pagliliwanag ng mukha ni Moses? Kanya ba yun? Hindi. Sino yun? Yes! Saan ba yan? Exodus 33. Start with verse 22 yan Naalala ko na lang yung mga verse. Basahin natin. Siguro pag, hingi lang ako na extension Sundan dito mga kapatid Mas maganda sa Tagalog, bro. Sundan ninyo mga kapatid. Sila'y hindi, baliktad, 33:20. At kanyang sinabi, hindi mo nakikita ang aking mukha. Mukha ng Diyos. Sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Yan ang dahilan. Tingnan nyo pagka hindi po ang tao titingin sa kanya na hindi maluwalhati, ano sabi? Patay. Si Moses ang may sabi, Diyos ang may sabi. Hindi ako nagdadagdag binabasa ko lang Hindi maaaring makita ako ng tao. Pag sinabing tao, lahat ng tao yan. Kahit si Kristo. At mabuhay. Si Kristo ba nakita niya ang Diyos? Sa nature, kalikasan na kalagayan? No! Pero ano yung nakita ni Kristo? Yung theophany. Yung maluwalhating kalagayan. Tuloy, 21. At sinabi ng Panginoon, narito may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong yan. Okay, tuloy, 22. At mangyari samantalang aking kaluwalhatian ay dumaan na aking ilalagay sa isang bitak na bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. So imagine nyo si Moses nandyan, andito ang Diyos nandyan. Theophany yun nandyan ang Diyos.
si Moses inilagay ng Diyos sa isang safety na lugar. Pagkatapos, dadaan ng kaluwalhatian ng Diyos, dadaan yung alin ng muka ng Diyos. Yung muka ng Diyos ang dadaan. Pero anong ginawa ng Diyos? Tinakpan ng mata ni Moses. Tinakpan ng kanyang muka upang hindi niya makita ang likas na kalagayan ng Diyos. Dahil, ang sabi diyan, pag nakita mo Moses, ako, patay ka. So, anong ginawa? Tinakpan siya ng Diyos. Now, in other words, anong ibig sabihin dito? Bawal ba makita siya? Hindi. Kasi hindi pa karapat dapat si Moses makakita sa kanya ng kaluwalhatian dahil may pinagpadaanan pa sa kanyang kenosis, sa kanyang pagpapakababang loob as a servant, as a prophet. Can you say amen? Ganun din tayo, iglesia. Propeta rin tayo ng henerasyong ito. So balik ako sa Old Testament. Si Moses hindi pwede, hindi pa siya karapat dapat. Although bakit? Ibibigay sa kanya ang dalawang tapyas na bato. Yung dalawang tapyas na bato, hindi pa yun ang kumpleto para makita niya ang Diyos. Hallelujah. Can you say amen? So, nire-required kay Moses ang kenosis. Lahat ng propeta. So, si Moses nagdadaan ng maraming hirap sa kalagayan ng pagiging propeta sa paglilingkod sa bayang Israel. Ang titigas ng ulo ng mga ito. Si Moses, nagkamali pero hindi siya nagsariling diskarte. Kung namatay siya at hindi nakarating sa promised land, dahil ba sa kanyang diskarte? Hindi. Namatay si Moses dahil matanda na siya. Pero bago siya namatay, mga kapatid, siya ay faithful na sumusunod at nagpapagamit bilang propeta sa harapan ni Yahweh. Hallelujah. Naalala niyo ba, mga kapatid? I think in Exodus 19 verse 1 na tayo. Dumating ang oras na ang mukha ni Moses ay nagliwanag. Amen? Nung sila ay naglakbay from Egypt, 40 days. They were traveled from Egypt nung beginning ng Passover. Nag-travels, lumabas sila, nakarating ng ilang, at 40 days, ika-40 days, o 47 days, nakarating sila sa Mount Sinai. Yung sinasabi ni Brother Francis, at nung 47 days, may 3 araw umakyat si Moses. Nung siya umakyat, binigay sa kanya ang 2 tablesstones, yung 10 kautusan ng Panginoon. Hallelujah! In other words, Moses was climbed into the mountain of Mount Sinai, the holy mountain. Praise God! Pagdating dun, mga kapatid, hallelujah, na-encounter ni Moses ang Diyos in a burning bush. Woo! Hallelujah! Sa isang puno nandun ang Diyos in theophany form. Kausap siya. Ang sabi, natakot si Moses. Sino ka? Bakit isang apoy na nagliliyab? Hindi ba God is a consuming fire? Bakit si Moses hindi namatay nang makita niya ang Diyos? Hallelujah. Dahil pinoroteksyonan siya ng Diyos. Nagkubli ang Diyos sa isang kalagayang theophany. Hindi direct. Praise the Lord. Can you say amen? Amen. Diyan lang ako, mga kapatid. Kaya anong nangyari? Pagbaba ni Moses, Brother Jerry, ano nangyari? Bit-bit ni Moses ang 2 tablesstones. Pagharap niya sa bayang Israel, ano nangyari? Hindi kami makatingin sa iyo, Moses. Bakit? Sapagkat ang mukha ni Moses ginawang mukha ng Diyos. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Yung nakikita ng buong bayan ng Israel sa kay Moses, lahat sila hindi makatingin. Because God dwelling in the light that cannot, a man that cannot approach. Hallelujah. Biyaya lang kay Moses na siya ay makakita sa Diyos, makausap niya ang Diyos sa bundok ng Sinai. Encountered Him. May personal encountered si Moses. Hallelujah! Sa Diyos Ama. Bilang propeta, bilang lingkod niya. It's a privilege. Kasi bakit? Tama ang puso ni Moses. Tama ang kanyang motibo sa paglilingkod. May kahinaan lang si Moses katulad natin, matampuhin. May kahinaan sa laman.
Pero ang tinitignan ng Diyos, hindi yan. Ang tinitignan ng Diyos sa kalagayang kinose, yung pagkabireyan mo ba, nagtutuloy-tuloy ba hanggang dulo ng kamatayan. Nakita yun ng Diyos kay Moses, hallelujah, na siya'y mamamatay, hindi sa bibitaw sa paglilingkod bilang propeta, na hanggang dulo ng kamatayan niya, hindi niya tinalikuran ng Diyos. Hallelujah. Ganyan din dapat lahat tayo. Para maging qualified tayo sa pagdating ni Kristo sa araw ng rapture. Ang tinignan ng Diyos, hindi yung ginawa mo sa church lang na mga bagay na kung ano-ano yan. Hindi po yan. Ginagantimpalaan ka ng Diyos kung anong ginawa mo sa kapilyang ito, ginawa mo sa kapatiran, sinabi ko na yan, hindi ko na ulitin. Hindi yan yun. Dahil kung diyan ka lang nakaasa, diyan lang tayo maasa, tinanggap mo na ang reward mo sa Kanya. Hallelujah. Wala ka nang tatanggapin pa kung hindi mo hinahabol yung mga spiritual, hindi mo hinahabol yung mga salita ng Diyos, yung mensahe para sa iyong anak, para sa iyong asawa, para sa iyong pamilya, para sa lahat ng kapatiran. Kung hindi natin niyang pinangkilik, hindi natin pinagpunyagi, mga kapatid. Hallelujah! Tinanggap na natin lahat ang gantimpala natin sa Diyos sa material na bagay. Ano ba yung blessing? Yung blessing, marapture ka. Makakaharap ka kay Kristo in glorious appearing. Hallelujah. Yan ang blessing. Higit sa lahat ng anumang kayamanan yan, higit sa lahat ng anumang katanyagan yan. Okay, tuloy ang kenosis. Tuloy ang fusion. Hallelujah. Can you say amen? The fellowship, the gathering of this church, it's not a carnal gathering. Our gathering is a mystery fellowship. Hiwaga. Bakit hiwaga? Hindi kasi nakikita ng marami yan. May nakakakita pero it's a few. Ano yung purpose ng pagpunta sa church? Kakaunti ang nakakakita. Ang madalas pumupunta sa church, no, hindi lang sa church sinasabi, hindi lang dito, no, pastor. Buong church, universal, halos karamihan ngayon sa denomination, ang utak nila, pupunta ngayong araw nito linggo, magsisimba, ang pina-a-attend, yung iba umangat ng konti kakanta, yung iba umangat ng konti tutugtog, pero hanggang dun lang sila. Yung iba magbibigay ng tithes. Hallelujah. Hindi po, sa ating church, lalo na dito, may programang binigay ang Diyos, at yung programang yan ng kwalifikasyon, na kung ating sisinupin, hallelujah, tatanggap tayo sa Diyos ng gantimpala. Anong gantimpala? You will see Jesus Christ. As a timing and right timing, you can see Jesus Christ as He is, as He was. Glorification. Hallelujah. Naintindihan niyo, mga kapatid? Ano sabi ni Kristo? John 1:18, no man hath seen God at any time. Walang nakakakita kailanman sa Diyos. Tama? Wala. But the only Son, Jesus Christ, nakita ba niya? Hindi. Ano sabi? He had declared. Hindi nakikita ni Kristo, pero pinakikilala ni Kristo. Sa paanong paraan pinakikilala ni Kristo? By manifestation of His life. Kung ano yung ginagalaw ni Kristo, sinasalita, ginagawa niya, it's not Him, it's the Father. Ang sabi ni Christ, John 5, I cannot do all things except the Father. Show it unto me. Wala akong gagawin maliban sa ito ipakita sa akin ng Ama. Konti na lang ito, mga kapatid. Bakit? Yung fusion niya sa Ama, yung pagiging isa ni Kristo, hindi pa yun perfect. Ito, i-highlights ko sa inyo. Hindi pa yung fusion. Pag sinabing fusion, nagkakaintindihan tayo, no? Pagiging isa sa Ama, by Spirit. Hindi pa siya totally perfect fusion. Bakit? Hindi pa siya resurrected eh. Hindi pa siya resurrected dyan. So, kung hindi siya resurrected, tumagana pa kay Kristo yung kenosis. At yung fusion, di pa perfect yan. Ang nangyayari, delay lagi si Kristo sa Ama sa gagawin. Tama, Pastor? Ito ay halimbawa. Halimbawa, si Lazarus, gagawa siya ng himala, bubuhay siya ng mga patay. Hindi gagawin ni Kristo unless, Brother Jerry, hindi ipapakita ng Ama sa kanya. Yun ang delay. Yun ang fusion. Yun yung isa niya sa Ama, pero hindi siya
basta-basta gagawa kasi hindi pa perfect yung fusion niya. Because He was not all yet glorified. Hindi pa siya glorified. Hallelujah. Diba? Hindi. Kaya, naghihintay pa siya sa Ama. Si Lazarus, kaibigan na kaibigan niya, matalik yan. Umiyak nga siya nung namatay si Lazarus eh. Bakit? Wala siyang magagawa maliwang ipakita ng Ama. Pero nung pinakita na sa kanya ng Ama, delayed na eh. Patay na si Lazarus. Pero nung pinakita sa kanya ng Ama, yung fusion, sabi niya, Lazarus, come out. Sino yung, saan niyang galing yung authority na, come out. Bumangon si Lazarus. It came from the Father. It manifested God through the Son. Hallelujah. Can you say amen? It is God manifested through His Son. Ngayon, pagdating sa perfect fusion, ito, perfect fusion. Pag sinabing perfect fusion, Brother CJ, hindi lang yung loob ang humuo, pero paanong naibigay kay Kristo yung laman niya? Because of kenosis, na yung kanyang humble down, yung kanyang pagkabireyan, isinagad niya hanggang dulo. Mga kapatid, hanggang kamatayan. And that's the end ng kanyang ministry. Yung dulo, ibig sabihin hanggat hindi umaabot si Kristo hanggang kamatayan, hindi tapos ang ministry ni Christ. Pero dahil nakarating na siya sa dulo, narating niya na yung kamatayan, nung siya'y nabuhay after 3 days, pagkabuhay ni Kristo, yung kanyang inside the spirit and outside of the flesh is perfect fusion. Ngayon, dito tayo sa perfect fusion. Si Kristo may loob, may labas na. Is a buong kadyosan na ang nakikita kay Kristo. Ang tanong, nawala ba yung anak? Hindi. Pero sa perfect fusion, mga kapatid, kapag nagsalita si Kristo, sabay na nagsasalita ang anak at ang ama. Hallelujah. Hindi na siya delay dyan. Hindi na siya mag-iisip. Gusto niyo makita, mga kapatid? May extension naman ako eh, di ba? May extension ba ako, Pastor? Konti lang. Ahabulin ko lang to. Let's go to John chapter 5. Ito, perfect fusion. Sulat nyo, perfect fusion. Kanina fusion, hindi pa perfect. Delay pa yon sa Ama. Let's go to John chapter 5. Pag hindi ko natapos, pwede kong ituloy ito mamayang gabi or John 5. John 5:19 o 17 nata. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi makikita niyang gagawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa ay ang mga ito. Ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Fusion na pinag-usapan natin, no? Yung pagiging isa, merging. Ang sabi diyan, hindi magagawa ng anak maliban sa Ama. In other words, hindi pa perfect yan. Hindi yung perfect yan eh. Fusion pa lang yan. Naghihintay sa Ama eh. Okay, tuloy. Verse 20. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya'y ipakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang magawa ay sa mga ito. Sa kanya ipapakita niya upang kayo'y magsibang gilalas. 21. Sapagkat kung paanong ibinangon ng Ama ang mga patay, take note, at sila'y binuhay. Ano sabi? Gayon din namang binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Hindi, yan, aba, dito. Ano ba? Nabubulol to. Ulitin ko, sapagkat paanong ibinabangon ng Ama, binubuhay ng Ama yung mga patay, at sila'y binubuhay. Ano sabi? Gayon din naman, binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Aba, yung bubuhayin lang pala ni Kristo, yung kanyang ibigin. Hindi lahat. Hindi lahat. Tama. Okay, ano yung ibig sabihin yan? Perfect fusion na yan. Hindi na maghihintay pa si Kristo, sabay. Kung binuhay ng Ama yung mga patay, si Kristo'y bumuhay din. That is perfect fusion. Wala nang delay dyan. Hallelujah. So kailan to nangyari? Tuloy. Sapagkat ang Ama ay hindi humahatol kanino man.
kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Tanong, kailan nangyari yan? Ibinigay ng Ama ang lahat, ang buong paghatol. Nung si Kristo, pastor, nagtagumpay sa Kalbaryo, dahil nagtagumpay sa Kinose, yung kanyang pagpapakababang loob, hindi niya itinigil hanggang dulo ng kamatayan. Yun ang naging requirements. Kaya, nung siya'y binuhay na mag-uli ng Diyos Ama, yun yung katuparan that God was allowed him to give him. Jesus Christ was sitting in His throne of His glory. Ibig sabihin, yung posisyon ng kalagayan ng Ama ay ibinigay na sa anak. That's why Jesus Christ called our Lord. Jesus Christ. Hindi ito oneness, May distinct truth ang bawat relihiyon. Sinabi ni CJ kanina, i-wrap up ko, CJ. 300. Bakit 300 pinag-usapan ng pagka-Diyos ni Kristo? Kasi nakikita talaga nila na hindi lang Unitarian si Kristo. Mayroon siyang substance. Ang problema, namatay na yung mga apostol na nagpapaliwanag ng mga saktong paliwanag tungkol sa Godhead. At pasalamat tayo dahil ibinalik tayo dito. Tayo yung natuturo ng eksakto. We are restored to the teaching of the Godhead, not only a theological. Kompleto. Hallelujah. Ang naririnig nyo ngayon, hindi ito formulated from 300, sabi ni CJ. May tama may distinct truths about Trinity. Co-equal. Mali ba yun? Ama. Ano yung mali? Ang mali nila, yung Ama, yung anak, nandun na sa pasimula, na Diyos. And that's wrong. May tama ba ang Sabellianism, oneness, extreme oneness? May tama. Ano yung mali ng oneness? Yung katulad ng pinapaliwanag ko ngayon, ang mali ng oneness, yung Ama, ay yun na yung anak. Yun ang mali. Yan ang Sabellianism, yan ang extreme oneness. Unitarian, sinabi ng Unitarian, Jesus Christ is a mere being. Tama naman. Pero ano na yung mali nila? Walang substance deity si Kristo. That's wrong. Hindi nila maibalik ng 300 verse CJ. Kaya nandun si Tertullius, dumating si Athanasius, pinormulate yung deity ng co-equal. Hindi nila ma-eksakto. May kadibate ako dyan. End time din. Pinakita ko sa kanya. Dati kasi Unitarian din ako . Pero nakita natin. Hindi lang Unitarianism, kundi may pagka-Godhead. Talagang deity, may substance si Kristo. So itong pinag-usapan natin, Godhead, progressive. Sa fusion tayo, merging. Hallelujah. Iko-conclude ko mga kapatid dito, hindi naman mahaba to. Titus 2:13. Nahintayin natin yaong mapalad na pag-asa. Pag-asa natin. Pag-asa natin yung rapture. Pero, ito ay hindi lang apply sa rapture, kundi ina-apply sa dulo ng panahon, which is the second coming of Christ. At ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, yung mga apostol noon, na kinumpleto ang unawa nila sa Godhead, kasabay ng meron silang kenosis, pagpapakumbabang as a servant. Namatay ba ang mga apostol sa paghihirap? Yes. Pinatay silang lahat. Masaklap mga ang kamatayan nila dahil pinugutan sila, binalatan, at kung ano-anong hirap. Hallelujah. Hindi sila bumitaw doon sa pagkilala nila sa Diyos. At yun ay kinilala ng Diyos, kaya sila ay naghihintay ngayon. Nakasabay natin sa araw ng rapture. Kaya ang sabi ni Pablo, sila ang unang bubuhayin. Pagdating ni Kristo sa alapalap, hindi sa bababa, tatapak sa lupa. Nandun siya sa alapalap in a mysterious form na isang maluwalhating kalagayan. Anong maluwalhating kalagayan? Yung Diyos Ama na nanahan sa liwanag, nandun na sa anak na nanahan sa liwanag. Si Kristo na ang liwanag. Hallelujah. At yung mga
nagtagumpay mula noon hanggang kasama tayo. Kung tayo ngayon ay tagumpay sa pagkabire na ito, walang iniwasan, wala tayong pinili kung ano yung gusto lang sundin. Na nagumpay tayo at ang dulo natin, mga kapatid, kamatayan ng dulo. Kasi bakit? Ang kamatayan natin sa paglilingkod ay pinakasusi ng iyong reward. Ang masakit kapag namatay tayo ngayon, na kulang ang ating training, kulang ang ating sakripisyo. You missed, we missed. Hallelujah. Kahit ano pang pagpapakahirap, ano pang pagpapakasakit yan, kung hindi tumama sa mensahe ng Panginoon, hindi tumama sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, it's a big mistake. Can you say amen? Hallelujah. So, dalawang bagay. Ngayon, 1 Thessalonians 4, 16 and 17. Paglitaw ni Kristo, bago lumitaw si Kristo, I'm almost done. Pag lumitaw si Kristo, mga kapatid, the seven thunders had uttered their voices. Hindi ito seven thunders na sinasabi ng mga naunang lingkod ng Diyos, tunay na lingkod dyan, pero hindi pa sila perfect fusion sa kenosis. Perfect sila dahil nung tinapos na ang buhay nila. Pero nung sinabi nila, the seven thunders is seven men. Sila yung mag-a-appear na magbibigay ng rapturing page to the bride that the bride give a fine linen garments to take up in glory. Hindi ko sila minamaliit. Tunay na lingkod sila ng Diyos. Kinuha na sila ng Diyos. Pero hindi pa tapos sa programa niya sa iglesia. Hindi pa ang Diyos tapos sa mensahe niya. Nagpapatuloy pa. Now, ang sabi ng ating mahal na propeta, hindi ko na ilalabas ang quotes. When the fivefold ministry end. May end ba ang fivefold ministry? Meron. For the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith, of the knowledge of the Son of God. Take note, into the knowledge of the Son of God. Yung theological, Christological, systematic theology in Christological. Term na yan ng mga scholar. Dapat alam na alam natin yun. Ang turo tungkol kay Kristo. Anong turo kay Kristo? Yung pinag-uusapan that Jesus Christ, nandun na siya He was sitting in the right hand of the Father. Ano yun? Hindi literal. Jesus Christ was bestowed all the attributes of God. Parang si Kristo na yung Diyos at siya yung parang nasa Kanya na lahat ang buong kalagayan, ng likas na kalagayan ng Ama sa buhay ni Kristo. And that is the knowledge of the Son of God. Perfect knowledge. Ngayon, kapag may right understanding tayo at napasa natin yung ating pagkaberean, master key of salvation, yung dulo natin, tandaan natin kamatayan lang ang katapusan. Yun ang key, yun ang susi. Na pag namatay tayo, consistent tayo, wala tayong tantrum sa mensahe ng Panginoon. Sinisikap mong gawin ng abot ng iyong kayang gawin. Tandaan natin to, hindi natin kayang gawin lahat. Pero titimbangin tayo ng Panginoon dyan. Saan tayo titimbangin ng Diyos? Doon sa bagay na kaya mong gawin. Na yung mga bagay na ibang hindi mo kayang gawin, Diyos na ang bahalang sumagot sa'yo. Pero ang mahalaga, hindi ka nagsasalita ng mga bagay against do sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Sasagutin ka ng Diyos. Mene tekel en oparsim. Daniel chapter 12, sinulat ng daliri ng Diyos doon sa hari ng Babylonia. Hallelujah! Natitimbangin ka, ngunit ikaw ay kulang. Huwag nawang mangyari sa anak ng Diyos na tinimbang tayo ng Diyos, ngunit kulang. Hallelujah! Hindi tayo perfect because we are in the body. Pero, mga kapatid, kung paano nagsisikap kang gawin ang mensahe in a present truth, hallelujah, titimbangin ka ng Diyos dyan. Titimbangin tayo ng Diyos dyan. What is the words against na binitawan mo sa salitang ito? Sabi ng propeta, nandyan lang yan. Can you say amen? Amen. And one day, you will be accounted. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pag nag-appear si Kristo, nag-appear siya, we should be like Him. Hindi ka pwede makakita ng lantaran sa Diyos
sa kalagayang maluwalhati if you are not glorified body. So, laktawan na natin, hallelujah. Tignan niyo ang pagsubok. Sinubok ang Old Testament sa mahabang panahon. Yung mahabang panahon, isiniksik ng Diyos sa New Testament for 2,000 years. If you calculate in Old Testament, that is 4,000 years. Pero yung mensahe niya dyan, hindi pulido. At ang pagsubok, hindi ganong pulido. Pero pagdating ng New Testament, mula kay Kristo hanggang apostol, hanggang gitna, mga kapatid, matitindi ang pagsubok dyan. Kung hindi lang nasugatan ng beast, matindi ang haharapin natin. Nasugatan eh. Pero babalik sila. So from 2,000 years, yung pagsubok ng New 2,000 years, iniipon saan? Sa tribulation na 7 taon lang. Pero doon sa 7 taon, paiiksin pa, 3.5 years. Sino ang gustong makarating dyan? Na doon sa lahat, ikinonverge ng Diyos. Lahat from Old Testament, New Testament, lahat ng mga paghihirap na sinabi ng propeta, as He had declared to His servant the prophet, that is converging. Pagdating doon, mga kapatid, doon sa dulo ng tribulation, 3.5 years, isisiksik ng Diyos ang lahat ng kahirapan. Sino ang makakakayanan yan? Hallelujah. Isisiksik yung 4,000 years na kahirapan, 2,000 years. Doon sa 7 years, babawasan pa yung 7 years, ginawang 3.5. Doon sa 3.5, kaya ba nila? Sino makakapasa dyan para humabol doon sa great glorious appearing of Jesus Christ? So, in other words, hindi dapat tayo makarating doon. Dapat, kung grabe, yung hirap ng last 42 months, Brother CJ. Okay na. Ano na lang ko, tinatapos ko na. Yung last 42 months, Brother CJ, hindi pinaranas ng Diyos sa atin kung tayo faithful ngayon sa mensaheng ito. You will not experience this great persecution, great suffering. Ang kinoses, mga kapatid, may 3 bagay. Grief, sorrow, and bitterness. Pero yung grief and sorrow, bitterness, hindi natin kinakapit lang sa karnal, no? Nagigrief ka dahil may pangyayaring ganito. Pag walang kinalaman sa mensahe yan, mga kapatid, hindi yan totoong grief. Ang tunay na grief, na 3 bagay, grief, sorrow, and ano yun? Bitterness. Dapat nakaakibat yan sa mensahe ng Panginoon. Kung ano yung present truth na meron tayo, diyan ka dapat naghihirap. Diyan tayo pinapersecute. Diyan tayo nililibak. Diyan tayo pinagwiwikaan ng hindi maganda. At kung tinitiis natin dahil may kinosis tayo, at the end, pag namatay ka, you will face our Lord in glorious form. Amen. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Kaya sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, ano sabi, Brad CJ? Dito pala, hindi ko pa ito natapos, babasahin ko na lang ito, brothers, total, ngayon lang ulit ako nakatayo. Yung inutang ko ng 6 na buwan, babawiin ko ngayon. Hindi, joke. Sabi rito, John, 5? No? 23 na yung mabasahin natin, upang papurihan natin ang lahat ng anak na gaya rin ang kanilang pagpapapuri sa Ama. So, perfect fusion yan. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama. Nasa Kanya'y nagsugo. Perfect fusion. Ang Godhead natin ay perfect fusion. Kapag ikaw ay nanalangin, tagus ka kay Kristo hanggang Ama. At doon sa Ama, tagus ka hanggang doon sa anak. In other words, kung kinakausap mo ang Diyos sa panalangin, kausap mo rin yung anak. And that is the great, glorious, progressive revelation of the Godhead. Hindi to theological lang. Sabi ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama. Kaya hindi mo pwedeng itabi si Kristo Diba? Katulad ng Unitarian, masyado nilang minamaliit si Kristo. Tao lang yan. Tao naman talaga si Kristo. Pero hindi nila nakita yung substance, yung essence, nandun na sa Kanya. Bakit?
Huwag naman natin baliwalayin yung ginawa ni Kristong paghihirap. Nagtagumpay siya eh. At hindi lang si Kristo, kasama tayo kung nagtagumpay. Kung ano tinanggap ni Kristo, yun din ang tatanggapin natin. Yun ang blessing. Okay, tuloy. 24. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. See? 25. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng Diyos at ang makakarinig ay mga ngabuhay. Bago tayo mag-rapture, bago tayo umangat para makita natin si Kristo in glorified, in glorious form, we can hear the seven thunders. Pero I'm sure, pag lumitaw ang seven thunders, hindi pitong tao. Tapos na yung 7 tao sa 7 church ages. Sino itong 7 lilitaw na kulog? Sabi ng propeta, 7 spiritual angels. Ngayon, paglitaw ng 7 thunders, wala nang mensahe. Tapos na. Ano yung gagawin ng 7 thunders? Hindi ko alam. Hindi na natin alam. Pero I'm sure, kung qualified tayo, malalaman natin. Can you say amen? Amen. So, may panahon ng right timing, paglitaw ng 7 thunders, tapos na ang fivefold ministry. Wala nang tuturuan, wala nang aaralin. Ang marininig natin dyan, sabi, dumarating ng panahon, ano yun? Season ng rapture. Ngayon nga ay maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at makakarinig ay mabubuhay. Kaya yung tinig ng 7 thunders, una direct sa patay. Sunod sa mga buhay. To change in glorious form. So, sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, He is the express image of His Kristo. He is the express image of His person. Tama ba? 1 Timothy, Hebrews chapter 1 verse 3, He is the express image of His person. Palibasa siya ay sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, si Kristo yan. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga gawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan. Pansinin niyo ito mga kapatid, yung salitang lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitasan. Kailan nangyari? Sabi ko kanina, nang si Kristo'y nagtagumpay na, namatay at nabuhay na maguli. Resurrection yan. Si Kristo'y pinaupo ng Ama nung siya'y nabuhay na maguli. Tinanggap ni Kristo ang kapangyarihan mula sa Diyos. Kung ano yung Diyos, lahat ng nasa Kanya, binigay na sa anak. Remember the word Christ in Matthew 28:19. All power was given. Pag sinabing all, may reserve, may natira, wala. All power was given to me in heaven and earth. Ibig sabihin, iglesyang ito mga kapatid ay pinamumunuhan ni Kristo ng hindi basta-bastang pamumuno. It's a Godhood. It's a fatherhood. Yung ginagawa ng Ama, tinutuloy ni Kristo. At yung pag-upo na yan, mga kapatid, ay kapangyarihan. Hallelujah. Sabi sa 8, tagos mo sa 8, dito magkakaroon ng discussion dito eh. Pero papaintindi natin. Sabi sa verse 8, ang ganda nito eh. Palibhasa ay 8 and 9. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Di ba? Hindi, sa English mo ilagay. Medyo ano sa Tagalog eh. Dito ba nagkakaroon kayo ng tanong? Siyempre. Intindihan natin, sundan natin to ha. Let be patient, brothers and sisters. But unto the Son, He said, i-question ko kayo dyan. But unto the Son, sinasabi na, unto the Son, He said, Thy throne, O God.
Yan yung thy throne, yan yung sitting in the right hand of the Father. O God is forever and ever, a scepter of righteousness is a scepter of thy kingdom. Sa verse 9. Okay. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even thy God. Nako. God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness above thy fellow. Question. Ito, intrigang tanong. Kasi diba may intrigang tanong tayo, di ba? Saan galing to? Salmo 45, 6 at 7. Okay, no? Parang bingo. Intrigang question. Tatanungin ko kayo bago ko bumaba. Mahaba ito, hindi ko matatapos eh. Tanungin ko kayo, ba't nawala? Sa 8. Nasaan ang anak dito? Sa verse 8. Nasaan ang ama? Sa verse na to. Nakikita nyo ba dito sa verse 8? Nandyan ba ang ama? Ang verse na ito, hindi, ganito. Iko-construct natin tanong. Yung intriguing question. Sa tanong na ito, sino ang nagsasalita dyan? Ang ama, ang anak? May third person. Paano? Mike? Tungkol sa anak. Hindi ang anak ang nagsasalita. Ang Sabi, ama "But ang unto the nagsasalita Son." tungkol Sa sa anak. anak. So ang verse 8 ay Diyos Ama. Tama. O yan, medyo kinukomplikado ko kayo, no? But unto the Son. Sino yung nagsasalita? But unto the Son. Kung ito ay nasa Salmo tayo, sino nagsasalita? Yung sumulat. Tama, Brother Jerry. O, alam ni Brother Jerry, sino yon? O basta mahalaga, hindi yun Diyos. Ang nagsasalita sa panahon ni David ay yung mga awit. Sila yung kumakausap tungkol doon sa anak. Ang tanong, sa Salmo, sino yung anak? Kim. Hindi alam. JP. Lakas mo. Mike, sabi mo. David. Tama, si David. Si David, anak ni Pastor. Tama, sa Salmo yun ha. Pero pagdating kay Pablo, nag-progress. Nag-progress si Pablo sa Godhead. Pero yung progression ni Pablo, sorry ha, huwag kayong magalit. Hindi pa kasing progress na meron tayo. Bakit tayo kasi ay may spoken word revelation? Okay? Pulido. Kasi panahon ni Pablo, umpisa yun ng iglesia eh. Okay. Dito, sa panahon ni Pablo, alam ni Pablo ang nagsasalita yung ama. Pinogress niya na eh. At ang pinapatungkulan ay tungkol sa anak. Ngayon, pagdating sa verse 9, eto na, sa verse 9. But thou hast loved and righteousness and hated iniquity. Therefore, God, even thy God, had anointed thee with the oil of gladness and above thy fellow. Ang tanong, intriguing question. Sino yung Diyos na yun, therefore God? Sino yun? Ang ama, anak. Sino maglalakas ng loob? Garments nyo yan. Bakit hindi kayo makasagot? Ang ama. Pwede na, wala naman, bawal magkamali. Hindi ka naman malalaglag sa araw ng rapture pag nagkamali ka. Sino yung ama? Ay, sino yung ama? Sino yung God? Yung ba yung ama? O anak? Sino yung ama? Taas kamay. O ibig sabihin yung hindi nagtaas na kamay, anak yan. Maraming anak Okay, yung ama.
O ito, pangalawang tanong. Yung sinabing, therefore God, even thy God. Sino yung God na binanggit na pangalawa? Sino? Ha? Ama pa din. Ama ba? Ama yan? To, yung anak. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ama. Bakit daw? Hindi ka sigurado. Ha? Anak. Ang Sino ama. magsasabing anak? Taas kamay. Okay. Sino magsasabing yan ay ama? Taas kamay. Okay. Kung ito ay ama, nagtaas kayo ng kamay, bakit siya naging ama? At kung yun ay therefore God, yun ang ama. Tapos even thy God, di dalawa na yung ama. Sabi niya, yung Diyos mo ay Diyos mo. Ano yung keyword na ito? Ito, didiretsuhin na natin para di tayo magtagal. Yung Diyos na binabanggit una ay ang ama. Yung Diyos na binabanggit ulit ay ama pa rin. Ngayon, bakit ay ama pa rin? Anong keyword nandito sa talata? Ha? Tama! Palakpakan natin ng Panginoon. Woo! Tama ako. Ang sabi, therefore God, yung Ama, even thy God, yung Diyos pa rin. Bakit siya Diyos? Kasi siya yung nagpahid dun sa anak. O solve na yung problema natin dyan. Ito, even thy God had anointed thee. Hindi naman pwede yung Diyos papahiran mo eh. Ang nagpahid yung Diyos. Anointed, sino yung di? Si Kristo. With the oil of gladness above thy fellow. Can you say amen? So, ito nag-progress si Pablo sa Godhead. And this is not only a theological. Kaya sabi ko kanina, ang Godhead, mga kapatid, that God dwell in the light that no man can approach. Ang makakakita lang doon, may graduation ng kenosis, may fusion experience, isa sa Ama, isa sa Espiritu, at hindi lang yon, pati sa laman, kaisa natin in a perfect fusion. Then, the right thing, kapag ka nangyari yan, we have a perfect revelation of the Godhead. Progressive revelation. Can you say amen? And when Jesus Christ appear in glorious appearance, according to the Scripture, pag nakapasa tayo, graduate tayo sa pagkabirehan, tuloy-tuloy hanggang kamatayan, we are honored to face that Jesus, the Son of God, in the position of the great Almighty God. Hallelujah. We can face as He is, as He was. Now, sa Titus 2:13, paglitaw ni Kristo sa second coming, sino ang makakakita sa Kanya? Ang buong mundo. Pero, kapag wala sila sa taas, nabababa. Si Kristo, ang iglesia, at ang mga lahat ng bahagi ng first resurrection, mga kapatid, kasama ni Kristo, nasa taas dapat lahat, walang aabutan dito sa baba. Dahil sa pagbaba ni Kristo, ang aabutan lahat dito sa lupa, buhay lahat sila, mga kapatid. It's a worst comes to worst. Kung paanong inipon ang kahirapan doon sa Old Testament, sa 2,000 siniksik sa 2,000, yung 2,000 siniksik sa tribulation, sa 3.5 years, siniksik lahat yung kahirapan from old, new, and tribulation sa second coming sa 30 east ng kahirapan. Pero ang kahirapan na yun, mga kapatid, ay kaparusahan sa lahat ng masasamang tao na buhay sa mundo, tinanggihan ang Panginoon, tinanggihan ng kanyang mensahe, sinalaula ang Panginoon, kung ano-anong ginawa nila, humatol sila, at sila'y karapat-dapat sa paglitaw ni Kristo upang hatulan. Sa pinakamahirap na kalagayan. Can you say amen? So, salamat sa Panginoon. Intindihan niyo ba, mga kapatid? Na ang Godhead ay hindi po ito theological. It is a progressive understanding. It is spiritual understanding. I hope sana may natutunan kayo. Marami yung gustong sabihin, pero dami ko na sinabi, mga kapatid. Pero mamaya, tutuloy natin. Mamayang 4, 5, at saka yung gabi. And I would challenge you, brothers and sisters, kung mahal natin ang Panginoon at gusto natin makasama, you will stay until night. Hindi to utos, pero pakiusap to. Sa lahat ng, kasi nagmensahe ako eh. Ang mensahe ko
himok para sa inyo na ang mensaheng ito ay may biyaya ang Diyos. You will stay from this afternoon until evening. Ano yung evening natin? Pinakamaganda sa lahat ng gawain. Kasi dun nyo lang ma-experience ang na-experience namin tumatayo dito. You will speak the message of God by your own. Handog nyo sa Panginoon yan. Kasi lugi kayo, nakaupo lang kayo lahat. Oh. Nakikinig lang kayo eh. Ako yung nagsasalita, ako yung nagtathunder. Pero mamaya dapat kayo rin mag-thunder. Ano yung cell grouping mamaya? Dapat mag-thunder kayo lahat. Hallelujah. So, let's bow our heads and let's close our message. Thank you, Lord God, for your given us an opportunity and privilege to stand in this pulpit, Lord. Thank you, Lord God, hallelujah, sa message. Hindi man ako kompleto, hindi ako perfect, Panginoon. Pero Lord, anumang bagay na sinalita ko na I do believe that is come from your throne of your glory. That comes from your grace, Spirit and in truth, Lord God. Alam ko, Panginoon, marami po kaming mga pagkukulang sa mensaheng ito, Lord. But Lord, we pray, O God, na tulungan mo kami na kami ay makapasa sa aming pagkabireyan. Yung aming kinosis, yung aming humility, Panginoon, ay magpatuloy anuman ang aming maranasan. Lord, salamat sa mga paalala niyo sa amin, Panginoon, sa panahong kami nanghihina. Salamat sa mga ginamit niyo po sa amin, Panginoon. Lord, wala kaming minamali, Panginoon, because you said, anuman ang nangyayari sa buhay namin, all things work together for good. To them love God. Wala kaming ituturing na masama, anuman ang nararanasan namin. Anuman ito, mapait man ito, anuman itong mga it's all allowed. It's all you allowed of all these things, Lord God. Kasi may purpose ka. Kaya Ama, salamat po sa iyo. Hallelujah. Na hanggat nabubuhay kami, Panginoon. Lord, ibigay mo sa amin, Panginoon, ang kalakasan. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang pagpapatuloy hanggang sa dulo ng aming buhay. Upang sa ganon, Panginoon, kunin mo man kami at mapunta kami sa iyong kamay. Father God, we hope and secure into your hand that one day, Lord, we will be resurrected and we receive our glorification, O God. That is your plan for us, Lord. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Lord, sa mga kapatid ko nandito ngayon, dakilang Diyos, kung nasa mga pagsubok sila ng panghihina, Panginoon, Lord, tulungan niyo po silang makabangon, Panginoon. Kung may mga pagkukulang sila, Panginoon, Lord, ikaw po ang magpuno sa kanila. Nawa ang iglesyang ito ay pagpalain niyo po at maging mabunga sa lahat ng mga espiritual na mga bagay. Pagpalain niyo kaming lahat, Ama, sa aming pagtitipong ito, sa araw na ito, mula kaninang umaga, maging ngayong tanghali, hanggang darating na hapon, hanggang mamayang gabi. Lord, malubos namin ang aming pagsamba. Ano man ang mga nakaambang ng mga mahalagang bagay, Panginoon, Lord, mas importante ka pa, mas higit ka sa mga bagay na yan. Kaya, Panginoon, tulungan mo po, Panginoon, na makayanan nilang maibigay ito bilang sakripisyo. Upang sa ganon, Lord, makapaghatid sila, Panginoon, sa iyo ng kaluwalhatian. Kaluguran mula sa iyo sa araw na ito. Salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan. And we ask this, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Everybody say amen. Masaya ba kayo, mga kapatid? May nakuha ba kayo, mga kapatid? May naintindihan kayo? O palakpakan natin muli ang Panginoon, mga kapatid. I will turn over to pulpit to our brother.